Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po bang itaan natin ang ating mga katabi? Kamusta na po kayo? God bless you po. Praise the Lord. Mag-aupo na po tayong lahat. And ang araw na ito ay ginawa ng Panginoon. Ibinigay sa atin upang tayo pong lahat ay minsan pang sumamba at makinig ng salita at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen po. Nakahanda na po ba tayong makinig ng salita ng ating Diyos? Okay, mga tatlo. Pang-apat po sa gawi dito, mga wala po narinig. Kamusta na po kayo? Sino po yung umattend kahapon? Hoy, onti lang. Onti. Sa susunod po, sa susunod, mga attend po kayo. Mga next year po yun. Joke lang po. Praise the Lord. First Sunday of the month of March. Kaya po, ayun, tapos na po yung Passionate Love. Kaya lang wala pa pong nakalagay na si JM. Okay. Ang topic for, ang theme for the month of March is absolute obedience. Sabihin nga po natin, absolute obedience. Saan pa po? Absolute obedience. Alam, ang absolute obedience daw po, para siyang isang manga Napanood ko, merong isang manga movie, ang absolute obedience. The exact word itself is absolute obedience. Ang absolute obedience daw po ay whether the person who is in authority is good or bad, susundin mo siya. Susundin mo siya. Parang sa military po. Sa military, if the person in rank, whether he or she is bad, kahit ano pa'y pinapagawa niya, kailangan mong sumunod. Amen? Because he is the one in authority. The person in rank. Ibig sabihin, nasa position siya. Wala kang choice kung hindi sumunod. Are you with me? Okay. Yun po ang absolute obedience. Sa military, kapag ayaw mong sumunod, it's either sa military po, it's either you follow, you obey, or you go out. Tama po ba ako? Sir, tama. Ano si Sir Paul? Ay, nasa labas. Okay. Sa taas. Nasa man. Sorry. Sorry. So kapag sinabi natin, correct me if I'm wrong, doon po sa usapin ng kapag PNP, AFP, kapag military ang pinag-uusapan, talagang dyan wala kang choice Sino po ang dumaan sa ROTC? Taas ang kamay. Hindi po kayo nag-ROTC? Ano ba naman yan? CAT. Sige, ganun din po yun. Sige, okay. CAT. Taas ang kamay ng CAT. Ayan. Di ba may mga issue pa na may pinapainom, di ba? Pinapag-push up ka. Pwede mo bang gawin? Pwede mo bang tanggihan? Hindi. Unless na, nahihilo po ako. Ganon. Unless na magganon po tayo, di ba? Pag kahit gaano kasikat ang araw, kapag CAT, kahit gaano katindi yan, kailangan mong pumila, kailangan mong magmarcha, kailangan mong gawin kung ano yung pinapagawa. Because it's part of the training. Amen? Amen? And you have no choice but to follow. Unless na mag-NSTP ka. Kasi may option na po ngayon na NSTP. Dati kasi walang option na NSTP. Ngayon may option na. Dati CAT lang sa grade, ano yun? 4th year, tama po? Sa 4th year. Tapos pag nag-college po, kasi wala pang senior nun, pag nag-college, ROTC naman. Yun yung mga sitwasyong wala kang choice kung hindi sumunod. Kasi kailangan mo rin kuhanin yun. Tama po ba? Sa ganong training, ginagamit ang salitang absolute obedience. Absolute obedience. Because you have no choice but to follow. Are you with me? Sa Panginoong Jesus, dapat po ganun ang response natin. Yung bang wala kang choice kung hindi sumunod. Wala kang choice kung hindi sumunod. Hindi dahil nasa military tayo. But of course, we are being trained. No? We are being trained by our Lord Jesus Christ, who is the mighty warrior. Pero dapat tayo naintindihan natin na sa usapang Kristiyano, dapat tayo naintindihan natin wala rin tayong choice kung hindi sumunod sa Panginoon. Amen?
By the way, sabi nga po nung meaning ng absolute obedience, nung makita ko siya sa dictionary, absolute obedience is whether the ruler is good or bad, you have to follow. Tatanungin ko po kayo, ang ruler po ba natin is good or bad? Good. And there is no bad in our Lord Jesus Christ. Amen? There's no bad thing in Him. That's why tayo po, bilang mga tagasunod ni Kristo, dahil sinabi natin tayo Kristiyano, tayo tagasunod ni Kristo, dapat we are absolute in obeying our Lord Jesus Christ. Kasama ko pa po kayo. Ngayon po, ang topic natin ay joy in obedience. So, ngitian niyo po muna yung katabi niyo kasi baka naman nalulungkot siya. Yan, ngitian niyo po ng matamis na ngiti. Wag po yung ngiting, sabi nga ni Pastor, ngiting aso, kundi ngiting totoong galing sa puso. Ayan. Ay, kamusta ka na, sister? Nandiyan ka pala. Yung totoong ngiti po. Ayan, joy in obedience. Kasi masarap, pero mahirap ang sumunod. Tama po ba? Kay, sino po ang naging anak dito? Siyempre, lahat tayo naging anak. No? At ang mga anak sa ngayon, taas ang kamay. Madaling sumunod sa nanay or sa tatay? Hindi. Tama mo si Sister Irene. Hindi. Well, I must agree. Well, totoo yun eh. Lalo na po, ang mga kabataan ngayon, medyo masarap pa ang buhay, no? Medyo masarap pa ang buhay. Ang mga kabataan noong 19th century. Hindi naman po yung sobrang 1901. Yun pong mga 1999 ni pinanganak, gano'n, 1998, 1997, 1970, 1980. Yung mga ipinanganak ng ganong petsa, taas ang kamay. Oops, pagkakaalaman ng edad. Sa atin po, pag sinabi ng nanay mong, matulog ka ng tanghali, tulog ka ng tanghali. Diba? Kapag sinabi ng tatay mong, umuwi ka ng ganitong oras, uwi ka ng ganitong oras. Mga ngatwiran pa tayo? Bawal mga twiran. Ngayon, pag sinabi ng anak mong, umuwi ka ng ganitong oras, mga plus 3 hours yun. Pagdating, mas mataas pa yung boses sa'yo. Pagdating ng anak mo ngayon, no? Nagpapaliwanag na nasa pintuan pa lang kasi alam nang magagalit ka. Tama po ba? Iba kasi yung panahon na yun, iba yung panahon ngayon. Iba yung panahon noon, iba yung panahon ngayon. Pero hindi madaling sumunod. Amen? Pero ba't sumusunod tayo? Because it's part of our, it's not just because we are what do you call it, offspring or anak tayo. But it's our joy to obey our parents. Amen? Joy natin yun eh. Yung sumusunod tayo sa ating mga magulang. Kahit napapagalitan tayo, pero sumusunod pa rin tayo. Joy in obedience. Sabi po ng John chapter 12, verses 23 to 36. Nababasa niyo po ba? Medyo malabo. John chapter 12, verses 23 to 26. Kung malabo, palinaw na lang, pabago na lang ng font. Thank you. Sabi po dyan, kung may Tagalog po kayo, sabahan niyo po ako sa pagbasa. Kung wala po kayong dalang Bible, sabihin mo sa katabi mo, wala na nga akong dala, wala ka pang dala. Mahiya ka sa akin. Sabi po ng John chapter 12, verses 23 to 26, Jesus replied, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Very truly, I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds." Sabi po nung sumunod, verse 25, "Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life." 26, "Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me." May the Lord bless the reading of His Word. Pag
tiningnan po natin to, pag pinag-aralan nating mabuti, it starts with the verse 23, the hour of our Lord Jesus Christ has come. Ipinakita, no, not yet. Back to the previous slide. Sabi po ng, another one. Sabi po ng verse 23, no. Previous. Another previous. Ayan. The hour has come for the Son of Man to be glorified. Dumating na yung panahon. Actually, sa point na ito, hindi pa po nahinuhuli si Jesus Christ ng mga soldier. But then, He already prophesied, predicted, no, that His time has come. His time has come. Parating na. Yung nalalapit na yung oras at yung panahon na kung saan siya ay uhulihin, siya ay paparusahan, siya ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po ba kung bakit binanggit ni Jesus yung, if you go back to the previous verses of that John chapter 12, yung mga naunang verses po niyan, makita niyo po that Greeks people were looking for Him. Greeks, mga Griego, in the land of the Jew, sa lugar ng Israel. Ibig sabihin, pag tiningnan po natin, ang verse po na yan ay nagpapakita na ang Panginoong Jesus ay hinahanap ng mga hindi Hudyo. Hinahanap ng mga hindi Hudyo. Tandaan niyo po, ang Panginoong Jesus ay Jew. Hindi pwedeng makipag-usap ang isang Jew sa non-Jew. That is, what do you call that? A mortal sin. Kaya doon sa John chapter 4, nang ma-meet ni Jesus ng Samaritan woman, di ba anong sabi ng Samaritan sa kanya? Hindi tayo pwedeng mag-usap. Kasi it's against their law. Bawal sa kanila yon. Pero nang malaman na Jesus na, kasi sinabi sa kanya ni Andrew, sinabi sa kanya ng mga kalagad na, Panginoon, hinahanap po kayo ng mga Greeks o ng mga Griego. This is the very word of Jesus na sinabi niya, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Para po, lalong mag-glorify ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kinakailangan po ang buhay ng bawat isa sa atin. Kinakailangan po kayo, kinakailangan po ako. Pero huwag niyo po akong tulugan. Huwag niyo po akong tulugan. Sabi po ng sumunod na slide in Mark chapter 10 verse 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Ano pong dahilan bakit bumaba ang ating Panginoong Yesus sa lupa? Para po ba paglingkuran? Did not come to be served, but to, ano daw po? Sabi po, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve. At ano pa po? Anong uri ng paglilingkod ang ibibigay at ibinigay ng Panginoong Jesus? And to give His life as a ransom for many. Ransom. Pag sinabing ransom, pantubos. Pantubos po iyon. Ang Panginoong Jesus, sabi nga ng teaching kanina ni Bishop Brother Eddie, ang Panginoong Jesus, His glory in heaven, walang kapantay, walang kaparis. Pero sinacrifice niya po yun lahat para po sa inyo at para sa akin. Sabi ko nga, hindi naman kailangan gawin ng Panginoon yun eh. Sabi ko nga po doon sa Matungaw, ang Diyos po ba ay kulang kapag wala ang tao? Kulang po ba ang Diyos pag wala po tayo? Are you sure? Uy, parang hindi na po kayo nakasagot. Tanungin niyo po yung katabi mo, kulang ba ang Diyos pag wala ang tao? Tatanungin ko po ulit kayo, are you sure? 100% sure? Yes. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Bakit? We're just created by God's hand. Amen? Nilikha lang tayo ng Diyos. Pero tayong tao, gusto nating maging kapantay ang Diyos. Kaya nga nahulog tayo sa kasalanan eh. Tama po ba?
Kinreate lang tayo. Gusto nating maging equal with our Creator. Ang Diyos could exist even without you and without me. Tayo, ang sabi nga ni Bishop Brother Eddie, ang overflow ng love ng Panginoon. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, they are equal. They are enough. Kaya lang nag-overflow yung love na yon, kaya po naririto tayong lahat. Kaya po nalikha tayo. The Son of Man did not come to be served, but to serve. What kind of service ang ibinigay ng Panginoon? Anong uri ng paglilingkod? He gave His life as a ransom for you and for me. He gave His life as a ransom. Tayo hubay, kaya nating magbigay ng buhay. Mamaya ho sa offering, kaya nyo ho bang magbigay ng inyong tithes and offering? Kapag ho ba may nangailangan, kaya nyo ho mag-extend ng tulong? Hanggang saan ho natin kayang ibigay? Kasi ang Diyos kayang ibigay ang kanyang buhay. Tayo ho ba? Kayo ho ba kaya nyong ibigay ang buhay nyo para sa Panginoon? Tingnan nyo lang po yung katabi nyo. Huwag nyo na hong tanungin. Kasi minsan, pagtingin lang, nahihiya na eh. Charot. Ay. Napakahalaga po ng hindi lang tayo sumusunod, kung hindi, mayroon din pong malalim na kagalakan ang ating pagsunod sa Panginoon. Sabi ko po kanina, what is the meaning of absolute obedience? Because that is the theme for the month of March. That is obeying a person in authority, whether he or she is bad. Now, our topic is related to, yung binasa po natin, na John chapter 12, is related to soul winning. Ang joy ng obedience na pag-uusapan po natin ay hindi lang po obedience per se. Hindi lang po pagsunod. Anong uri ng pagsunod? Anong uri ng pagsunod ang gagawin at pag-aaralan po natin? Sabi po ng soul winning, ito daw po yung you preach Jesus Christ to others. And they will themselves understand and know and they will accept Jesus as their Lord and Savior. Sabi po ng theme natin for our long month anniversary this April. Next month na po ang ating anniversary. Isang buong buwan po ang ating anibersaryo. Buong buwan po ng Abril. Sabi po ng ating theme, from Proverbs chapter 11, verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. Ulitin ko po. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. Gusto ko po yung bandang huli. He who wins soul is wise. Siya na nag-aakay ng kaluluwa ay matalino. Sabihin nga po nating lahat, he who wins soul is wise. Isa pa po, he who wins soul is wise. Isa pa po, 1, 2, 3, go. He who wins soul is wise. Magmula ho ngayong linggo ng March, ang bawat isa po sa atin ay kinakailangang magkaroon ng 20 tao. Hindi kaluluwa ha. Hindi lang kaluluwa. Baka mamaya, huwag ka maupo, may kaluluwa dyan. Hindi ho. Kailangan ho may physical being yung daladala natin. Ang dami hong kaluluwang kasama, wala naman ho kaming makita. Ito pong magmula ho itong March na to, 2024, hanggang March 2025, ibinababa po ng ating Pastor Michael, that lahat po tayo, tingnan nyo ulit yung katabi nyo, sabihin nyo kasama ka doon. Sabihin mo naman sa kaliwa mo, kasama ka rin doon. Oh, hindi ako lang ha, kasama tayo doon. Kasama ho tayo doon sa tinutukoy ko po. Ang bawat isa po sa atin ay kinakailangang magdala dito sa ating church ng 20 ho. Sa loob ng isang taon, ako, dami naman, Sister Jen, 20. 20, saan ko kahanapin yung 20 na yon? Ang hina naman ng faith niyo po, 20 lang. Tatanungin ko po kayo, kasama niyo ho ba ngayon ng inyong pamilya?
Katabi niyo ho ba ang inyong pamilya? Oh, ilan ho yung miyembro ng pamilya niyo? Mga 12 po kayo. O, di ba? 8 na lang hahanapin mo. Una na ho yung miyembro ng family natin. Sabi ko nga ho sa Matungaw nung last Sunday, sabi ko ho sa mga leaders ng Matungaw at sa mga attendees ng Matungaw, alam niyo po, kung kasama ninyo sa loob ng church ang inyong pamilya, kulang pa po yung lugar natin. Tama, mali? Tama. Kulang pa tong church na to. Baka ako 3 service tayo. Kung kasama natin yung pamilya natin na uma-attend every Sunday. Every Sunday, hindi once a month ha. Every Sunday. Kasi ho, dapat sabay-sabay tayong lumalago bilang pamilya. Naintindihan niyo po ba ako? Sabay-sabay tayong lumalago. Huwag ho kayong papayag na yung anak niyo maiiwan sa bahay at ang katwiran hindi na ako ate sa susunod na mag-online na lang po ako. Huwag kayong papayag. Kasi hindi mo alam kung tulog ba yan pag iniwan mo at hindi naman nakapanood. So paano lalago ang faith niyan? Are you with me? Huwag po tayong pumayag na kasama natin ang at na hindi kasama. Ako po, I make it a point. Tanungin niyo yung mga anak ko, maliliit pa pong mga anak ko, nasa San Miguel, Baliwag. Kaya ako kami nung uma-attend sa Baliwag, napapagtawanan po kami kasi isang pamilya ho kami. Ang liliit ng mga anak namin, 3 kami magkakapatid. Liliit ng mga anak namin, parang hagdan. Lahat po yun uma-attend ng church. Nung kami hong pamilya ni Pastor, napadala si Pastor sa San Miguel, kahit ho kami nagko-commute bus from Baliwag to San Miguel, bus po kami. Bit-bit ko po yung anak ko. Yun hong bunso ko ay mga 1-year-old pa lang nun. Hanggang sa doon na siya abutin ng 5 years old. Hanggang makarating po kami dito. Bit-bit ko po yung karga-karga ko yun. There was a time na umuwi ho kami galing ng San Miguel. Halos siguro mga 11 na ho ng gabi. Kasi ho, maghapon kami ng Sunday. Mula umaga service, meeting. Hanggang alas 11 ng gabi, nagme-meeting si Pastor. Umuwi ho kami past 11. Wala ho kami masakyang bus. Halos, napakadalang na ng bus kasi halos late na nun. Inabutan pa kami ng ulan habang pababa ng bus. Alam niyo kung dahil sobrang puno, hindi ko makalimutan yun, naiiyak ako sa Lord. Pasensya na po. Kasi sabi ko nga sa Lord, Panginoon, dahil sa'yo, nakaupo ako sa stribo, yung daan, yung gitna ng bus. Di ba may umerong hagdan na ganun yun. Nakaupo ako doon, si Pastor nakatayo, yung 2 anak ko nakakapit po sa akin, yung isa nakakapit kay Pastor. Kasi wala nang upuan, punuan na Dahil last trip na yun makauwi lang kami ng Baliwag. Naiyak ako sa Lord, pagbaba namin, umuulan pa. Naiyak ako talaga sa Panginoon kasi, Panginoon, ginagawa namin to dahil sa'yo. Ginagawa namin to. Kaya namin magsakripisyo ng higit pa rito para sa'yo. Dinala ho kami dito ng Panginoon. I make it a point kasama ko pa rin yung 3 anak ko. Kasi ayokong may maiiwan sa kanila. Kahit maiiwan lang po yan kapag may sakit. Ako ho, maiiwan lang ako pag may sakit. Actually, bago ako umakyat dito. Kaya ako kasama sa prayer kanina ni Sis Joy. Ang BP ko po ay 160/100. Kani-kanina lang po. But I make it a point that my whole family is in the church. Why? Dahil hindi ako papayag na nandoon ako sa langit, nag-rapture, nandoon ako sa langit, yung mga anak ko, iiwan. Are you with me? Kayo, papayag po kayo? Kaya ako dapat every Sunday nandito sila. Every Sunday. Kasama niyo po sila, pilitin niyo sila. Kung kinakailangan, i-treat niyo sila after ng service. Gawin niyo po lahat para masama niyo sa loob ng church. Why? Pananagutan po natin sila sa harapan ng Diyos. Pamilya po natin sila. Pamilya po natin sila. Tanong, mahirap bang magdala ng 20 hanggang March 2025? Hindi. Pamilya mo lang Pamilya lang po natin. Napakalaking bagay na po yun. At ang sabi ng Lord, isa lang ang magbalik. Isa lang nakalawang magbalik sa Panginoon. Libo-libong anghel ang nagdiriwang sa kalangitan. Imagine niyo po kung ilang pamilya natin ang maisasama natin at magbabalik sa Panginoon. Sister Jen, kasi ang tigas ng ulo ng asawa ko.
Mahirap kausap. Ang daming sinasabi. Ganto-ganto, ganyan-ganyan. Alam niyo po, kapag pinagsawaan ninyo ang inyong asawa ng kakaimbita at kakapray, hindi gagawa ang Diyos sa kanya. Kasi tumigil na po kayo. Nawalan na kayo ng joy na ipag-pray siya sa Lord. Nawalan na kayo ng joy na isama siya sa loob ng church. Kahit ano pa po ang pinagdadaanan ninyo sa pamilya, yung anak nyo tigas ng ulo, yung anak nyo pasaway, yung anak nyo ganito, ganyan. Huwag nyo hong tigilan ng kaka-invite. Huwag nyo hong tigilan. Marami ako mga patotoo na naririnig. Hindi nila tinigilan yung kanilang mga kasama sa bahay, kapamilya, hindi nila pinagsawaan. Kasi hindi naman po pwedeng sa isang beses mo lang makakakilala na yan sa Lord. No. Are you with me? Sa isa hubang invite natin, makakakilala na, Lord, Sister Jen, ginawa ko na, sinama ko na, bahala na siya kung ayaw niya. Yes, totoo po yun. Bahala po siya sa buhay niya kung ayaw niya. Pero ang tanong, okay lang po ba sa inyo na bahala siya sa buhay niya kung ayaw niya? Siyempre hindi. Amen? Kasi pamilya po natin yun eh. Pamilya, mas masarap yung nagdiriwang tayong lahat sa kalangitan. Mas masarap yung tayong lahat ni rapture ng Lord. Amen? Kasama ng pamilya natin. Kahit yung pamilya mo nasa ibang bansa, yung pamilya mo nasa barko, yung asawa mo nasa ganitong lugar. Pero pagdating natin sa langit, magkakasama tayong lahat, napakasarap po nun. Kung masarap po sa atin, mas masarap sa puso ng Panginoon. Amen po? Pilitin po natin na ang ating kapamilya, kasama natin sa pagdalo sa church. Totoo po yun, kulang pa to. Nakita niyo ang luwag dun sa kabila. Nakita niyo may bakante pa tayong upuan na ilang piraso. Kung kasama niyo po ang pamilya niyo, walang bakante, malamang 2 service pa tayo o 3 service, kukulangin tayo. Pamilya Bernardo, Pamilya Carpio, Pamilya Gonzales, pamilya lang eh. Pamilya lang. Mas masarap pong pamilya rin tayong sasalubong sa Panginoon. Amen? Amen po. Palakpakan nga po natin ng Lord. Mas masarap po yun. Pag pinag-usapan ng pamilya, Lord, isang buong pamilya kami. Anong sabi ni Joshua? Nung tanungin niya ang mga Israelita, anong sabi po ni Joshua chapter 24? But as for me and my household, hindi niya sinabing, but as for me, bahala kayo sa buhay niyo. I will serve the Lord. Sinabi po niya yon? But as for me and my household, kasama ang kanyang pamilya. Kasama ang kanyang pamilya. Kaya hindi po natin pwedeng iwan ng pamilya natin. Hindi po namatay ang Panginoong Yesus para sa atin lang. Kasama po yung pamilya natin. Jesus did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for you, for me, for our family. Pamilya pa lang pong pinag-uusapan natin. Wala pa yung kaibigan mo. Mahirap ho bang humanap ng 2? Wala pa po yung kapitbahay mo. Sister Jen, ayoko nga kasama yung kapitbahay namin. Kapitbahay nga. Kung pwede nga lang pataasan ko pa ng mas mataas, abot langit yung pader, gagawin ko na hindi ko na siya makita at marinig Alam niyo bang sa ating mga kamay pa rin sila sisingilin ng Panginoon? Alam niyo bang bawat isa sa atin dapat may life group sa bawat pamilya natin? May life group din dapat. Bakit? Para makaating yung mga kapitbahay natin. Noon kami nagla-life group sa San Miguel, natutuwa po ako dahil isa ko sa mga kapatiran na umaten sa may San Miguel. Sa life group po siya umaten Parang wala na po ako sa aking Sa life group po siya umaaten, yung mga umaaten sa kanila. Ito po yung bahay niya, ito yung bahay nung kapatiran kung saan ginaganap yung life group. Tapos sa likod bahay, katabing bahay, yung mga umaaten po nung life group. Madaling araw, dahil po pagsasaka, dahil San Miguel po yun, so it's mostly bukid. So bago sila umalis, dadaanan nila yung bahay noong nagla-life groupan namin. Kinukwento po mismo during our life group, nung mga kapitbahay nila, naririnig nila yung pangalan nila na isinasama sa panalangin noon pong mismong life group host namin. Sinasama niya sa prayer. Narinig nila.
binabanggit yung pangalan nila, ay pinagpe-pray sila. Alam niyo po, kapag yung kapitbahay natin narinig na ipinagpe-pray po tayo, pinagpe-pray natin sila, hindi pwede hindi gumawa ang Diyos sa kanila. Amen? Amen? Kasi po, narinig ako, pinagpe-pray ako nung kapitbahay ko na to ah. Sa palagay niyo, ika-curse pa tayo nun? Sa palagay niyo, kakatok ng bahay at mumurahin tayo? Hindi. Kasi naririnig niya na ipinagpe-pray. Amen? Para din humawala yung galit natin sa puso natin. Sa kapitbahay natin, ipag-pray po natin sila. Ipag-pray po natin. At sigurado 100% gagawa po ang Diyos sa buhay nila. Kung galit ho kayo sa kapitbahay ninyo, to the highest level ang galit nyo sa kapitbahay nyo, hanggang sa kabilang buhay yata yung galit nyo. Yung bang tipong magpantay man ang paa nyo, hindi mo siya babatiin dahil ganun katindi yung galit mo. Subukan nyo hong idaan sa panalangin. Matututo mo siyang mahalin. Ano hong sabi ng Panginoon? Love your enemy. Love your neighbor as you love yourself. Love your enemy. Yun ang mga panuntunan ng Panginoon eh. Tama po ba? Yun ang mga panuntunan ng ating Panginoon. Napakahalaga po na yung kapitbahay natin, kasama din nating umaatin. Para yung komunidad natin, para pag nagsampay ka, walang magsisiga sa katabi mo. 'Di ba? Walang magsisiga. Bakit? Born again na yung kapitbahay mo eh. Church po natin. Dati ko pinapalibag tayo. Hindi ko ba? Pero pag ngayon, hindi na. Binating na sila ni Pastor. Kanakabayan pa ni Pastor, Nay, basta po. Kapag nag-show ka ng kindness sa kapitbahay mo, it will equate, amen? Susuklian din ng kindness yun. So, hindi na siya kung kailan ka nagsampay, naku, dinawni mo pa. Tapos saka nagpaypay ng inihaw na baboy. Ikaw naman wala kang ulam. Nauuso ka na yung sampay mo. Naaamoy mo pa. Nakakainis talaga. Pero dahil kapitbahay mo siya, at dahil ipinagpe-pray mo siya sa Lord, hindi ka na maiinis sa Kanya. At ang prayer mo, Lord, makakilala po yung kapitbahay namin na to. Gumawa ka ng paraan, baka mamaya ikaw pala yung paraan ng Diyos. Panay ang sabi mong, Lord, magpadala ka ng tao para makakilala yung kapitbahay ko. Ikaw pala yung ipinapadala ng Lord. Ayaw mo lang. May mga tungkulin po tayo. May mga dapat po tayong gawin. Yun ho yung mga obedience. Yun ho yung pagsunod na hinahanap ng Panginoon. Kasama ko pa po kayo? Nasa introduction pa lang po ako, actually. Third slide pa lang po ako. Napakahalaga po kasi na tayo po sa sarili natin, hindi tayo naghahanap ng ibang tao kung hindi yung mismong nasa loob natin. Sabi po ng Matthew chapter 28, verses 18, 19, and 20. Tingnan nyo po. Matthew chapter 28. Wala po sa slide ko yan. Kaya talagang pag wala po tayong dalang Bible. Kaya sabihin niyo sa katabi niyo, wala na akong dala, wala ka pa. Next week, magdala ka na ha. Nakakahiya sa akin, wala akong dala. Matthew chapter 28. Sabi po dito ng verse 19. Verse 18, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Verse 19, itong command ng Lord. Therefore, go and make disciples of all nations. Of all nations. Sa lahat ng mundo. Sa buong mundo. Maaabot po ba natin ang buong mundo? Hindi natin matatravel yun. Matatravel lang natin yun through social media. Tama po ba? Through social media. Sabi po next, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20, teaching them
to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Of all nation, hindi po exclude yung kapitbahay mo. Hindi po exclude yun, kasama po sila. Hindi exclude ang pamilya, kasama din po sila. Our tasks, ang commandment ng Lord sa atin, go and make disciples of all nations. Mark chapter 16, sabi ni Bishop Brother Eddie kanina, go and preach. Go unto all nations and preach unto all creature. Preach the gospel unto all creation. Yun po yung very commandment sa atin. Ano pong pinapatungkulan doon? Tayo pong lahat may responsibilidad na magsama. Tayo pong lahat may responsibilidad na magdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Hindi ho kaluluwa, ha? Baka ho kaluluwa, ang concept natin ng kaluluwa, sinabi ko ng, shh, may kaluluwa dyan. May katawan at may individual, tao. Each of us is tasked. Inuutusan tayo ng Panginoon. Sabi po ni Pastor, ministry heads, life group leaders, lahat po ng members ng JIL Bulacan. Tayo po, ang ating cut 1 is 449. Kasama ho kayong lahat doon. Tayo pong lahat. Times, sabi nga ni Pastor kahapon sa fasting, kung tayo daw pong 449 ay magdadala ng 10 sa loob ng isang taon, ilan na po yun? 449 times 10. 4,000! O kasya pa mo ba tayo dito? 250 capacity lang po ito. O ilang service na po tayo nun? Diba? Magdala lang po tayo ng 10. Ang task po sa atin, 20 hanggang March 2025. Hindi ho mahirap kapag binilang natin yung 20, mahirap yon. Pero pag tinignan po natin ang immediate family natin, hindi ho tayo mahihirapan. Pag tinignan mo yung kapitbahay mo, hindi ka mahihirapan. Pag tinignan mo yung kaibigan mo, hindi ka mahihirapan. Pag tinignan po natin yung John chapter 12, balikan nga po natin yung John chapter 12, verse 23 to 26 na binasa natin kanina. Sabi po doon ay, the hour has come, verse 24. I'll go to verse 24. Very truly I'll tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, pakibalik po, but if it dies, it produces many seeds. Yan daw po yung kasi yung problema sa Kristiyano. If ang kernel o ang isang butil ng wheat or ng, what's wheat in Tagalog? O dahil nasa Pilipinas tayo, bigas. Trigo. O dahil walang trigo sa Pilipinas, bigas na lang. Kung ang isang butil ng bigas daw po ay malaglag, o palay pala, hindi bigas. Ang isang butil ng palay ay malaglag. Ito daw po ay magpo-produce ng marami pang palay. Tama po ba mali? Tama po mali. Ang isang buto, kapag itananim mo sa lupa, magpo-produce ng maraming bunga. Tama mali? Tama. Pero kailangan yung buto, itanim mo sa lupa. Tama po ba? Ilagay mo sa ilalim ng lupa. Kasi kapag nasa ibabaw yan, wala ding mangyayari. Hindi yan tutubo. Tama po ba? Kailangan ilagay mo sa ilalim ng lupa. At kapag nasa ilalim ng lupa, mabubulok yan. Tama po? Mabubulok. Kapag nabulok, tsaka po siya mag-i-sprout. Tsaka sisibol. Amen? At kapag sumibol at nagbunga ng madami, madaming ang bunga. Bakit mahirap sa isang Kristiyanong mag-akay ng kaluluwa? Kasi hindi pa niya nararanasang mamatay, mahulog sa ground at mamatay. Kapag hindi daw po siya nahulog sa ground, ano mangyayari sa kanya? It remains only basahin niyo po, kapag hindi siya namatay, hindi siya nahulog sa lupa, it remains only a single seed. Dadami ba siya? Hindi. Yung munggo, kapag nilagay mo lang yan dyan, munggo yan. Hindi yan dadami, hindi yan magiging beans. Tama? Yung buto ng ampalaya, pag hindi mo yan tinanim, buto lang yan dyan, mabubulok lang yan. Patatas, pag nilagay mo dyan, maraming patatas lang. Yun lang yun. Kung ano lang inanim. Ilagay mo sa lupa yan, maraming patatas yan. Tama po? Kasi mag-sprout yan.
Tayo po, yun ang kailangan natin. Para dumami po tayo dito, 4,490. That's our target. Sa 2025. 4,490. Paano po natin makukuha yon? Yan po yung secret. Yan po yung secret. Kailangan mong mahulog sa lupa, mamatay. Kasi kung hindi, isa ka lang talaga habang buhay. Are you with me? Pag hindi po natin to ginawa, hanggang mag-rapture of the church, ganito lang ho tayo. Ganito lang ang bilang natin. Baka nga ho maubos pa tayo. Baka maubos na po tayo. Bakit? Magmamigrate yung iba. Yung iba naman, due to work, maaalis, or whatsoever reasons kung bakit aalis. Mababawasan pa po tayo. So instead na 170 tayo, maka 100 na lang tayo by the year after 10 years from now. Baka 100 na lang tayo. Why? Because we remain a single seed. Are you with me? Sama ko pa po ba kayo? We remain a single seed. But then, if we fall down to the ground and dies, we will produce many seeds. Now, what is the meaning of fall down to the ground and die? Ano ba ibig sabihin nun? Magkakahulog-hulog ba tayo? Gagapang ba tayo sa lupa? No. Not literally. Sabi po ng number 1, abundance comes from a sacrifice life. Abundance or fruit-bearing, para daw po marami tayong bunga, kailangan mayroong nagsakritisyo ng buhay. Sacrifice life. It comes from a sacrifice life. Sabi po ng verse 24 na binasa natin. So kapag walang sacrifice life, walang abundance. Walang mabunga. Hindi mabunganga, kundi mabunga. Walang mabungang Kristiyano kapag walang sacrifice life. Napakahalaga po na mayroong, alam niyo po kung bakit tayo nandito sa church? Kasi may nag-share sa atin. Tama po ba? Mayroong tao who walked an extra mile, who gave an extra effort para ho tayo ay mapunta dito. Who prayed an extra prayer para sa bawat isa po sa atin. Kaya tayo nandito. Kaya tayo nandito. Kung wala hong ganon, meron ng mga taong umiyak para sa atin. Si Hannah, yung asawa po ni Elkanah, in the book of 1 Samuel, nanay siya ni Prophet Samuel. Si Hannah, dalawa ho silang asawa ni Elkanah, si Penena at saka si Hannah. Kasi during that time, pwede yon. Alam niyo ho ba kung gaano kahirap kay Hannah ang mabuhay nung panahon na yon? Wala siyang anak, baog siya. Si Penena, maraming anak. Kapag wala kang anak, ikaw ay isinumpa. Ikaw ay barren, ikaw ay, kumbaga you're nothing. Kasi hindi ka makapagpuproduce ng lahi. So it's very hard for Hannah. Alam niyo hong ginawa ni Hannah? He keeps on praying. He keeps on coming to the temple and prayed and groaned. Her heart is filled with grief. Punong-puno ng hinanakit, punong-puno ng bitterness, punong-puno ng pag-iyak. Lagi siyang umiiyak sa templo ng Diyos. Humihingi siya ng anak sa Panginoon. Humihingi siya ng anak sa Diyos. Alam niyo ho, after ng ilang panahon, isinilang ang isang Samuel. Isinilang ang isang Samuel. Ang sabi ni Prophet Eli, from this time onwards, you will have your son. Bakit? Kasi iyak ng iyak si Hannah. Hindi siya papayag na siya ay tinutuya. Kayo ho, papayag ho kayong tinutuya ang Bulacan-Bulacan? Tingnan niyo po yung katabi niyo, papayag po kayo? Tinutuya po yung church natin kasi po ay onti lang tayo. Papayag po kayo? No. Tayo dapat papayag. Tabi mo yung katabi mo, papayag ka ba? Na tinutuya. Ano yung tinutuya? Alam niyo na ko yung definition nun. Iniinsulto. Dahil maliit lang ang church natin. Alam niyo bang kaya hindi tayo makapagkuha ng mataas na cam? I mean, yung kuhang shot, yung shot na mataas, yung long shot. Kasi kitang-kita ho na may mga bakanting upuan tayo. Maunti ho tayo kapag may long shot.
Tapos ipapakita na sa Facebook, pag may tumingin, liit naman pala ng church ng Bulacan, unti lang palang umaattend dyan. Unti-unti lang naman pala. Papayag ko kayong iniinsulto tayo? Hello? Payag po kayo? No, amen. Kailangan ho may sakripisyo. Kailangan hong magsakripisyo. Hanggang saan, sabi nung patalastas na korneto, hanggang saan naabot ang 20 nyo? Ang tanong ko, hanggang saan naabot ang paglilingkod nyo? Hanggang saan aabot? Kaya nyo hubang magpamasahe, ipamasahe yung mga kaibigan nyo para maka-attend ng church? Kaya nyo hubang batiin yung mga kapitbahay nyo at bigyan sila ng tinulang manok at dalhin dito sa loob ng church? Kaya ho ba natin gawin yun? Gaano yung kaya nating ibigay na sakripisyo para sa kanila? Kasi ho yun ang kailangan. Next, sabi po diyan, Galatians 2:20, sabi ni Paul when he states, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Pag sinabi daw pong abundant Christian life, that is not a selfish life. That is a selfless life. That is a selfless life. Pag sinabing mabungang Kristiyano, hindi mabungangang Kristiyano, mabungang Kristiyano, selfish life yun. Selfish. Ay, mali. Selfless. Kapag sinabing mabungang Kristiyano, not selfish. Kaya mong magbigay ng extra para sa kanila. Meron kumatok sa bahay ninyo, kailangan ng, meron hong life group leader na nagsabi sa inyo, pwede ba tayo mag-open ng life group sa bahay mo? Anong sasagot nyo? Anong sasagot natin? Oh, Sister Jen, may lakad ako eh. Alam, bakante akong oras, napaka-busy kong tao. Walang tutulong, walang mag-a-assist, walang magpapakain, walang mag-i-invite. Pwede ba sa ibang bahay na lang? Yun ang mabungang Kristiyano. Life group, ayaw po nating magkaroon sa bahay natin. Noon kayo'y Katoliko, I'm sorry kung meron akong masasagasaan, pag Katoliko at dinadala yung malaking rebulto sa bahay niyo, sabihin niyo po sa akin kung hindi ko yung naghahanda ng bonggang-bongga. Tama, mali? Tama. Rebulto po iyon. Nakakilala po tayo sa Panginoon. Nalaman natin kung ano ang tama. Ayaw niyong mag-life group sa bahay niyo. Pag-aralan niyo po si David. Pag-aralan niyo po nung dalhin ang Ark of the Covenant sa bahay ni David. Pag-aralan niyo po yan. I-search niyo po sa internet. No? Sa Book of Samuel po yan. Hanapin niyo po Ark of the Covenant na dinala sa bahay ni Obed-Edom. Hanapin niyo po. Tingnan niyo kung anong ginawa ng Diyos nang mapunta doon ng Ark of the Covenant. Ngayon, tatanungin ko po kayo, Sister, kailangan pong magkaroon tayo ng life group sa bahay niyo. Ano hong sagot niyo? Sister Jen, pag-iisipan ko, wait lang. Wag mo ngayon, wag ngayon. Mga tatanungin ko pa yung asawa ko, yung pamilya ko, yung buong kamag-anak ko. Malungkot po yun kung gano'n ang respond natin. Galatians 2:20, I live for Christ. But Christ liveth in me. Sabi po dyan, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live for whom? I live by the faith of the Son of God who loves me and gave Himself for me. Pangalawa po, lost according to the world. Ito po yung mga bagay na tingnan natin kapag prinsipyo ng paglilingkod. Lost according to the world is gain for the Christian. Kapag daw po tayo nagbigay, sa mundo kawalan yun. Totoo yun. Kapag ginawa mong life group, nag-open ka ng life group sa bahay mo, mawawalan ka talaga. Mawawalan ka ng oras sa barkada, mawawalan ka ng oras sa kaibigan, hindi ka pwedeng manood ng telenovela nung oras na yun. Kasi mayroong life group. Di ba? Magsasakripisyo ka. May mawawala talaga sa'yo. Are you with me? But yung lost daw po sa world,
Gain. Gain sa Kristiyano. Paano nagkaroon ng gain? Kasi may mga umaaten sa iyo na nakakarinig. May mga umaaten sa life group na doon sa bahay mo, nakakarinig ng salita ng Diyos. Umuunlad ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya gain sa kanila yon. Kasama ko pa po kayo? Gain sa kanila yon. Alam nyo, ang goal natin dito, maraming life group sa bawat barangay. Sino taga-Bambang dito? Taas ang kamay. Gusto nyo, doon tayo mag-life group sa Baliwag. Wala akong problema sa akin. Sino taga San Nicolas? Taas ang kamay. Taga Perez. Taga Taliptip. Taga Santa Ana. Taas ang kamay. Ang dami nyo po pala. Pero 1/4 ang life group natin dito. Huwag ho nating sayangin. Loss in the world, but gain to the Christian. He that loveth his life shall lose it, but he that hated his life in this world shall keep it. Sabi po ng next slide, ito po yung mga parallel verses. Sabi po ng Matthew chapter 16 verse 25, Mark 8:35, sabi po ng Luke 9:24, sabi ng Matthew 10:39, sabi ng Luke 17:33, pare-pareho lang po ang sinasabi ng mga verses na yan. Parallel verses. Isa lang pong sinasabi nila, whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it. Kapag tayo po, nagsakripisyo ng buhay natin for the sake ng gawain ng Diyos. For the sake ng gawain ng Diyos. Makakasumpong po tayo ng buhay. Hindi ho buhay dito. Hindi lang ho buhay dito ang pinag-uusapan natin. Are you with me? Dahil hindi lang tayo dito nabubuhay at mabubuhay. Mabubuhay mo ba tayo dito lang? No. There is no forever. Tama po ba? Walang forever dito sa mundo. Kahit anong edad ka, pwede kang umuwi, pwede kang mamatay. Tama po? Buhay dun sa kabila ang pinag-uusapan natin. Buhay na may reward. Buhay na mayroong palakpakan ng napakagandang palakpakan, napakalakas na palakpakan. Buhay na may award sa langit. Buhay na may corona sa langit. Mas masarap po iyon. Alam niyo po bang kapag nagdala tayo ng maraming kaluluwa dito, that is a crown of life. Meron na ho tayong corona sa langit. Meron na tayong corona. Ilan ng corona ang gusto ninyo? At gaano hong corona ang gusto ninyo? Gaano kalaking corona ang gusto nyo? Depende ho yun dun sa dadalhin natin dito sa church. Depende yun kung gaano karaming madadala natin sa paanan sa Panginoon. Pag wala po tayong nadala, ano ho mangyayari sa atin? Tinatawag yung pangalan ni Sister Olive, papalakpak ka. Tinatawag yung pangalan ni Sister Evelyn, papalakpak ka. Tinatawag yung pangalan ni Brother Mark, papalakpak ka. Hinihintay mong tawagin yung pangalan mo, hindi natawag. Kasi wala kang nadala kahit isang kaluluwa. Are you with me? Napakasarap po. Nandoon ka na sa kabilang buhay, kasama mo ang Panginoon, tapos may corona ka pang dala-dala. Wow. May corona ka pa na ibibigay mo rin sa paanan ng Panginoon. Napakasarap po nun. Crown of life. No doubt, sabi po dyan, we will exist longer if we take easily, if we avoid strain. Tatagal ho buhay natin talaga kapag wala tayong strain, wala tayong problema, wala tayong ginawa. Wala ho eh. We look after ourselves as a hypochondriac looks after our health. Yung bang tipong, naku, hindi pwede, kung magkakasakit ako, naku, hindi ako pwedeng lumabas, naku, hindi ako pwedeng pumunta dyan, naku, hindi ako pwedeng umaten, naku, hindi ako pwedeng sumama sa ganito, naku, yung masyado kang alalang-alala sa buhay mo, makahawa ka o magasakit ka or whatsoever. Alam nyo ho, okay daw yun. Hahaba daw po ang buhay natin. Hahaba ang buhay natin. Pero sabi dito, but we will never live. We will exist longer, but we will never live. Mahaba nga yung buhay mo. Wala, nabuhay ka lang. Nabuhay ka lang. Walang essence. Oh, Sister Jen, sobra ka namang magsalita, walang essence. Para sa pamilya ko. Mga magulang at mga kapatid, alam na alam ho natin. Kapag tayo'y nabuhay para sa pamilya natin, iiwanan din tayo ng pamilya natin. Amen? So hindi tayo pwedeng mabuhay para sa kanila. Mga nanay, mabubuhay ba kayo para sa asawa ninyo?
Mga asawang lalaki, mabubuhay ba kayo para sa mga anak nyo? Pag nabuhay po kayo para sa kanila, wala din po mangyayari sa buhay natin. Bakit? Time will come, iwanan din nila tayo eh. Nanay Yoli, no? Nanay Yoli, Tatay Rick na lang nasa bahay. Tama ba ako, no? Noong maliliit yung mga bata, kasama nilang lahat. Pero time will come. It will really come. Na kayo na lang dalawa o ikaw na lang ding mag-isa. So we don't need to live for them. What do we have to do? We live for Christ. Amen? Let's live for Christ. At ang buhay na yan, papasaganain pa ng Panginoon. John 10:10. Papasaganain pa ng Panginoon. Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos kapag sa Diyos tayo nagbigay ng buhay. Amen po. Sabi po ng pangatlo, obedience results in joy. Kapag ka daw po tayo sumunod, mayroong kagalakan. Mayroong kagalakan. Bakit mayroong kagalakan? Mayroong sense of accomplishment and fulfillment kasi eh. Kasi alam mong ginawa mo yung ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Tama po ba? Kapag ikaw inutusan ka ng boss mo at ginawa mo yon, di ba may sense of fulfillment ka? Kasi na-accomplish mo eh. Tapos sasabihin sa'yo ng boss mo, wow, ang galing ah. So parang medyo proud ka ng onte. Bakit? Kasi nagawa mo ng buong husay. Amen po? Nagawa mo ng buong husay. Obedience results in joy. Kapag nagawa po natin ng buong husay ang pinapagawa sa atin ng Panginoon, there will be joy. So much joy. There is so much joy. Kasi alam mong wala kang regret kasi naglingkod ka ng buong husay sa Panginoon. Naglingkod ka ng buong husay. Ginawa mo lahat. Panginoon, yung kapitbahay ko, lahat ginawa ko, pinag-pray ko, lahat isinama ko, lahat pinamasahe ko, lahat ginawa ko, yung kamag-anak ko, lahat ginawa ko. Nandito na silang lahat, Panginoon, umaaten silang lahat. Lahat ginawa ko kasi lahat ito'y para sa iyo. And there is accomplishment in your part. There is so much accomplishment. Hebrews chapter 12 verses 1 to 3, sabi po dyan ni Paul, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles us, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus. Hebrews chapter 12 verse 2, the pioneer and perfecter of our faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Alam niyo po kung sinong best example ng pagsunod na mayroong kagalakan after? Wala akong best example dyan kundi ng ating Panginoong Jesus. He is the best example. He sabi po dito ng verse 2, for the joy set before him. For the joy set before him. Meron ng kagalakan sa puso ng Panginoong Jesus. No? He endured the cross. Kahit na nga nasa harapan niya ang kamatayan, may kagalakan sa puso niya. Kasi alam niyang ginawa niya ang pinapagawa sa kanya ng Ama. Amen po? Pinapagawa niya, ginawa po niya. Psalm 126 verses 5 to 6, they that sow in thirst shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Sila daw po na umani, sila na nagtanim, ay aani ng may kagalakan. Kaya ho sabi ko sa inyo, napakasarap sa puso. Sabihin niyo pong mali ako. Kapag yung mga kamag-anak natin at pamilya natin nandito kasama natin umattend. Masarap sa puso o hindi? Masarap sa puso. Maligaya po ba tayo o hindi? Maligaya. Wala namang perfectong buhay. Tama po ba? Pero ang sarap nung sila'y lumalalim sa pananampalatayang nasumpungan din po natin. Napakasarap po nun. That's the joy. That's the result of our obedience. That is the result of our obedience. Psalm 119 verse 2, joyful are those who obey His laws and search for Him with all their hearts. Sabi po dito ng isang doctor, si Dr. Clarence Sexton, the most miserable Christian in the world is one who is disobedient to God. Sabi po niya, making the service the goal leads to the belief that he can never do enough. He can never do enough. Hanggang saan po natin kayang maglingkod sa Lord? Hanggang saan? Kayo lang ho yung makakasagot nun. And my last po, why is it that most Christians seem to look at the Christian life as an enormous burden?
Sabi po ng last slide, why is it that soul winning is considered something we have to do? Sana nasa last slide na ako. Rather than something we get to do. Basahin po natin yung first question. 1, 2, 3, go. Why is it that most Christians seem to look at the Christian life as an enormous burden? What is enormous? Napakalaking burden. Sobrang laking burden. Bakit daw po ang mga Kristiyano, sa tingin nila, ang pagiging Kristiyano, ang buhay Kristiyano, ay isang malaking pahirap sa kanila? Another question. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Why is it that soul winning is considered something we have to do rather than something we get to do? Bakit daw po ang soul winning ay parang, kailangan mong gawin to. Kailangan mong gawin. Dapat daw po, we used to it. Ginagawa po siya natin talaga. We get to do. Kasi lagi mong ginagawa, it becomes your habit. Bakit nga ba ang soul winning? Kailangan mong gawin. Kailangan nating gawin. Samantalang dapat nating ginagawa. Dapat ginagawa po natin. Nasa work, nasaan man tayong lugar. Nung last time po, meron akong teaching, meron po kaming tuturo dapat na comprehensive sexual education sa Friday. Dahil every Friday yun. Hindi ko ma-download yung hindi ko ma-download yung topic. Hindi ko ma-download, wala akong ma-i-play, wala akong maipakitang PowerPoint sa mga estudyante ko. Sabi nung isang co-teacher ko, wag mo nang i-play, baka ayaw talaga ng Lord na ipakita mo yan. Siguro nga. Mag-Bible study ka na lang. Good idea. Nagkukwento, nagsasalita, nagtuturo sa mga bata. And then I ended my teaching with, pwede ba anak, mag-pray lang tayo. So ipinag-pray ko po yung mga estudyante ko. After kong mag-pray, mga nagpupunas ng luha. Sometimes, yun lang palang kailangan. Yun lang palang kailangan. Yung tayo mismo, bilang isang Kristiyano, tagasunod na kakilala kay Kristo, may buhay na walang hanggan, tayo din mismo ay magkaroon ng burden, kabigatan, na sila po ay madala sa paanan ng Panginoon. Amen po? Pwede po bang tayong lahat ay tumayo? Alam ko kung alam niyo yung kanta na yun eh. Pero once again po ay sabihin natin sa Panginoon, handa po ba tayong sumunod talaga sa Lord? Hindi ko ho napatataasin ang kamay ninyo, pero alam niyo sa sarili ninyo, kung ang inyong miyembro ng pamilya ay nakakilala na sa Panginoon, o ang inyong mga kamag-anak ay nakakilala na sa Panginoon, alam niyo po yun. Pwede ho bang iiyak natin sila sa Panginoon? Katulad ni Hannah, iniiyak niya na magkaroon siya ng anak. Ibinigay ng Diyos. Pwede ho bang iiyak natin yung miyembro ng pamilya natin? Kung kayo ho yung pamilya niyo ho ay pinipigilan kayo, iiyak niyo din po sa Lord. Alam niyo ho, hindi masamang umiyak. Mas masarap nga hong umiyak sa Diyos eh. Kapag sa loob ng church daw po, hindi na tayo umiiyak, may problema na tayo. Kapag sa loob ng church, in our service, tears, wala nang tears, may problema na tayo eh. Bakit? Kasi nagpe-pray ka na lang for the sake of praying. Nananalangin ka na lang para manalangin. Hindi ka na nananalangin ng galing sa puso mo. Hindi ka na nananalangin ng galing dito sa pinakamalalim na bahagi ng buhay mo. Pag nagaling po yan dito sa malalim na to, siguradong hindi pwedeng hindi mo yan iiyak sa Lord. Amen? Kasi yun ang panalangin ng puso mo. Yun ang panalangin ng puso mo. Panginoon, minamahal kita. Minamahal kita, palilingkuran ka habang nabubuhay. Tumagsaman ang mga pagsubok. Alam kong sa akin, ika'y susubaybay. Ika'y susubaybay. Panginoon, minamahal kita. Panginoon, minamahal kita. Paglilingkuran
pagsubok. Magsaman ang mga pagsubok. Alam kong sa akin, Alam kong sa akin ika'y susubaybay. Ika'y susubaybay. Kaya't ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susunod sa iyo. Susunod sa iyo upang Ang iyong salita. Ang iyong salita. Buhay ko man, Buhay ko man Aking iaalay. Aking iaalay. bilang ganti sa iyo, Ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Panginoon Just the people of God. Jesus. Kaya't ako'y susunod. Kaya't ako'y Susunod upang ipahayag ang iyong salita. Iyong salita, buhay ko may aking iaalay. Aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. One more time, pwede po bang minsan pa? Kaya't ako'y ay susunod hanggang maging panalangin ng malalim ng ating puso ipahayag ang iyong salita. ang iyong salita. Sabihin po natin sa Panginoon, buhay ko may aking iaalay. Buhay ko man Aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Pwede po bang itaas natin ng mas mataas yung ating kamay? Pwede po bang hingin natin sa Panginoon ang miyembro ng ating pamilya habang nakataas ang ating kamay? Banggitin niyo po yung kanyang pangalan. Hingin niyo po siya sa Lord na makakilala siya sa Panginoon. Kung kinakailangang iiyak po natin sa Panginoon, binigyan mo kami ng buhay, Panginoon. Hinihingi namin sa iyong sila rin, O Diyos, ay bigyan mo ng buhay. Buhay na walang hanggan. Panginoon, magpakilala ka sa kanila. Panginoon, hindi kami papayag na kami lang ang maligtas. Kailangan kasama po ang miyembro ng aming pamilya. Shakarababara shandera babarahande. Shakayayayarararara shandera yayayayararara shandera. Sakayayayarararara handera bashande. Sakayayayarararara babashandera yayayayarara hande. Sakarayayayayarararara shande. Sakarababarabande, Rashekaray, Yayayarababayayayande, Sharabababarayayayararase. Hinihingi namin, Panginoon, ang 14 na barangay ng Bulacan. Sa iyong kaligtasan ng bawat individual na nakatira sa Bulacan. Hinihingi po namin ang kaligtasan magmula po sa aming mayor hanggang sa lahat ng councilors, hanggang sa lahat ng barangay captain. Buksan mo ang kanilang puso sa iyong salita, Panginoon. Buksan mo ang pintuan ng kaligtasan sa kanilang buhay. Magmula sa Taliptip hanggang Perez, Bambang, San Nicolas, sa bawat entry point, Lord, ng Bulacan. Dumaloy ang kaligtasan. Buksan mo ang pintuan ng kaligtasan sa bawat tahanan, Panginoon. Ang Bulacan.
pumapayag, Lord. Hindi kami pumapayag na ang aming pamilya na nakatira sa Bulacan ay hindi makakakilala sa iyo, hindi maliligtas. Hindi kami pumapayag, Lord. Hindi kami pumapayag. At lalong hindi kami pumapayag na minamaliit ang Bulacan. Hindi kami pumapayag na iniinsulto ang gawain mo sa Bulacan. Kaya naririto ang aming buhay, Panginoon. Naririto ang buhay namin. Gamitin mo, O Diyos. Gamitin mo, Panginoon. Gamitin mo, O Diyos. Kaya't ako'y susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Sabihin mo natin sa Panginoon, buhay kumay. Sa'yo, Panginoon. Come on, church! Kaya't ako'y Susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay kumay aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoon. Pwede mo bang itaas natin ng mas mataas yung ating kamay? Kaya't ako'y susunod sa'yo upang ipahayag ang sa aking pamilya, salita. sa aking mga kapitbahay, sa aking kamag-anak. Aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoon. Come on! You can do better than that, church! Buhay ko may aking iaalay Susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. buhay aking iaalay bilang ganti sa'yo. Pwede mo bang itaas natin ng mas mataas? Mangako po tayo, buhay ko man. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoon. Mangako po tayo sa Panginoon. Mangako po tayo, buhay ko may aking Iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoon. Jesus. Buhay ko man, O Diyos. Buhay ko may Aking iaalay Salamat po, O Diyos. bilang handog Salamat po, Panginoong sa'yo, Jesus. Panginoon.